Iginiit ng Malacanang na valid ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling ng senadora na harangin ito. Iaapila raw ng kampo ni de la Rosa ang desisyon. Balitang hatid ni Mariz Umali. Sa botong 951, ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na pigilan ang posibleng pag-aresto sa kanya ng mga otoridad habang dinidinig ng Korte ang kanyang petisyon. Tinanggihan ng mga mahistrado ang hinihingi niyang temporary restraining order at status quo ante order. Sa kanyang mga manifestation, hiniling ni De La Rosa sa korte na pigilan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na arestuhin siya batay sa anumang warrant mula sa ICC, red notice o diffusion ng Interpol o iba pang foreign judicial o quasi-judicial instrument ng walang katumbas na arrest warrant mula sa hukuman sa Pilipinas. Inihain ng senador ang petisyon matapos malamang may warrant of arrest na laban sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Tinukoy sa De La Rosa bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap nitong kasong crimes against humanity of murder and attempted murder. Pwede na bang arestuhin si De La Rosa kasunod ng desisyon ng Korte Suprema? So ibig sabihin po nun, kung gusto po talaga ituloy ng gobyerno yung pag-aresto kay Senator De La Rosa, ay pwede na po magpatuloy ito, assuming po na walang qualification yung Korte Suprema. Nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid. Lahat ng operational matters ay ibibigay po natin kay Secretary Vida ng DOJ. Ang magagawa ng Pangulo ay sumunod sa batas at tumalima sa rule of law. Ang kampo ni Bato, ginagalang daw ang desisyon ng Korte Suprema. Kasabay ang pag-iit na ang mga hiling lang para sa provisional relief ang inaksyonan ng Korte Suprema at hindi ang mga constitutional issue. Ayon kay Attorney Israelito Torion, maghahain sila ng motion for reconsideration dahil hindi pa tapos ang kaso at buhay pa ang mga issue. Kabilang dyan ang kwestiyon sa kung maaaring dumepende ang kalayaan ng isang Pilipino sa isang dayuhang proseso na hindi idinudulog sa isang lokal na korte. Pati kung maaari bang magpatupad ang mga otoridad ng mga proseso ng ICC matapos mag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute. Gagamitin daw nila ang lahat ng legal na hakbang alinsunod sa batas at haharap sa proper forum. Bago lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, inilabas ng Presidential Communications Office ang CCTV footage ng aktual na pag-alis ni Senador De La Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14. 3 individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket na cap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Makikita pa ang babaeng naka-cap na may dalang protective vest. Ang nasabing puting SUV ang nakunan din noon ng GMA News palabas ng parking area ng ganung oras. Sa Senado, tinanong si Padilla tungkol sa inilabas ng CCTV footage. So you confirm, sir, na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado? Hindi naman AI yun. Sir, saan kayo pumunta after? Senator, saan niyo po hinatid si Senator Bato? Maraming salamat sa inyo. Nakuha nyo na yung gusto niyo, napanood nyo na. Palagay ko naman siguro makakahimik na kayo. Lahat yun ang tinatanong nyo. Naganap na yung investigasyon. So wala na tayo sigurong dapat pag-usapan pa. Ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, matipid din ang mga pahayag tungkol sa CCTV footage. Alam namin kung saan papunta but right now I cannot tell you. Ayon sa Malacanang, napanood na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga CCTV footage. Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan ng judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. Mariz Umali, nagbabalita para sa GMA News.